At pangunahin po sa ating tampok na balita, naniniwala si Senador Amy Marcos na mukhang ayaw na rin daw ng mga senador na kaalyado ng pamahalaang Marcos na ituloy ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon po kay Senador Amy, mukhang kinakabahan din ang ibang kasamahan niya na baka matalo at mapahiya lamang kapag nagsimula na ang paglilitis. Wala raw kasing sapat na numero ang mga nagsusulong sa impeachment. Una nga pong naudlot ang petsa ng pagpresenta sa Articles of Impeachment. May umiikot ding draft resolution para agad nang ibasura ang impeachment case nang wala pa hong kaukulang paglilitis. Una itong inako ni Senador Bato de la Rosa pero ayon kay Senator Amy may iba't ibang bersyon ng resolution. Tila daw po group effort nga raw ang pagtutulong-tulong ng ilang senador para makahanap ng solusyon na umano'y sang-ayon daw sa batas kaugnay po ng impeachment case. Gate naman ni Senator-elect Panfilo Lacson, tanging impeachment court lamang ang maaaring mag-dismiss sa impeachment complaint. Habang si Senator JV naman ay nais na ituloy ang paglilitis bilang bahagi ng tamang proseso. Samantala, handa na raw makipagdebate ang minorya ng Senado kung matutuloy ang paghahain ng resolusyon para nga maibasura ang impeachment complaint laban po sa Vice Presidente na si Sara Duterte. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, nagsaliksik na siya ng mga gagawing hakbang tungkol dito. Isa nga si Pimentel sa mga nagsusulong na dapat ituloy ang impeachment kahit patapos na ang 19th Congress dahil legal at pwede naman daw itong itawid at ituloy ng susunod na Kongreso. Umaasa rin si Pimentel na kikilos daw ng naaayon sa saligang batas sa mga kasamahan niyang senador para hindi nga masira ang kredibilidad ng Senado bilang isang institusyon. Kung mangyari ito na mayroong biglang bagong konsepto na de facto dismissal, hihina ang ating accountability of public officers na sistema. Kasi impeachment, kaya nga naisip yung proseso niya kasi yan yung depensa ng taong bayan eh. Kung meron tayong nahalal na hindi dapat manatili sa serbisyo sa gobyerno, tapos mataas ito na opisyales, tapos yung ating mga district congressmen at saka mga representatives sa House, sinabi na nagkasala ito. Yan yung defense ng taong bayan, to correct. So, huwag nating hinaan yan. Actually, palakasin natin yan. Yan nga po ang tinig ni Senator Coco Pimentel. Samantala po nagpalalaho naman ang palasyo sa mga kalihim na nananatili sa kanilang pwesto na huwag maging kampante kung hindi tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. ang kanila pong courtesy resignation. Paliwanag po ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nagpapatuloy daw ang pagsusuri ng Pangulo sa performance ng kanyang gabinete. Kahit daw hindi tinanggap ng Pangulo ang sinasabing courtesy resignation, hindi raw dyan nagtatapos ang evaluation ng Pangulo. Patuloy raw ang pagsasala ni Marcos Jr. sa kanyang gabinete para makamit ang mas epektibo at mas mabilis na paglilingkod ng kanyang administrasyon. Kumpiyansa naman po si PNP Chief General Nicolas Torre III na kayang maisakatuparan sa kanyang pamumuno ang 5-minute response time ng mga pulis. Ayon po kay Torre, bigyan lamang daw siya ng 6 na linggo para magawa ito. Target ng bagong hepe ng pulisya na maipasarang ilang police boxes at community precinct para mas iprioridad daw ng mga pulis ang pagpapatrolya sa kalsada. Sa pamamagitan naman po nito, pulis na raw mismo ang lalapit kung kailangan nga ng tulong sa pamamagitan naman ng pagtawag sa 911 emergency o 911 emergency hotline ng PNP. Ang pagtitiyak ni Torre, hindi lang Metro Manila ang kanilang tututukan. Yung probinsya, hindi ho yan nakakalimutan. We have 18 regions right now. So, andun lahat ang ating mga regional directors, direktang nagsusupervise ng mga tao sa ground. Yan nga po mga kapatid ang tinig ni PNP Chief General Nicolas Torre III.